Alam ko, dito na nga daw sa atin yung next target eh. Sige na, Yvette, mauna ka na. Ano ba gagawin mo? Tara na, kasi baka sumasabukan ka dito. Sandali, tumatawag yung asawa ko eh. Ano ba yan? Susunod ako. Paunahin mo na muna yung mga waiter at saka yung mga kasamahan mo. Sige na, sige na. Bahala ka Mauna nga dyan. Susunod ako. Hello? Anong hello? Hoy, ang dapat mong sabihin sa akin, yung pera ko pinadala mo na. O asa na? Hanggang ngayon hindi pa pumapasok sa bank account ko. Eden, alam mo ba kung anong sitwasyon ko ngayon? Ginigera na kami, pinapasabugan na tong building namin, kami yung tina-target ngayon. Renz, manahimik ka dyan. Hindi ako naniniwala kasi dinadahilan mo lang yan para hindi ka makapagpadala sa akin ng pera. Kaya pwede ba? Ibigay mo na. Eden, nagkakagulo na nga dito. May mga sabog ko, narinig mo ba yon? Eden! Hindi ko pumayag. Hindi ako papayag. Hoy, kahit anong mangyari, ibigay mo sa akin yung pera. Eh di mas maigi kung nagigera dyan, mapasabugan ka. Kasi sa akin napupunta yung perang natitira sa'yo. Eden, grabe ka naman magsalita. Nasa sitwasyon na ako ngayon ng buhay at kamatayan, ngayon pa rin yung iniisip mo, pera? Hindi naman. Anong gagawin ko dito? Mapapadala na naman kita ng pera, pero isipin mo naman ako. Akin na nga yan. Hoy, lalaki! Anong sasabihin mo na hindi ka magpapadala? Kailangan magpadala ka. Anong gagastusin dito ng asawa mo? Kami! Anong gagastusin namin dito? Ma, sinasabi ko kay Eden na ginigera kami ngayon, pinapasabugan tong building na nasaan ako. Buhay ko nakataya dito, pera pa rin yung iniisip nyo. Eh bakit hindi pera? Eh pera rin ang gagastos namin dito para mabuhay. O, gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng hindi. Magpapadala naman ako eh, kaso nasa sitwasyon ako sa ngayon, anong gagawin ko dito? Ay, basta gumawa ka ng paraan. Naantay namin yung padala mo. O, narinig mo. Sundin mo na si Mama. Kung hindi mo yung gagawin, makikipaghiwalay ako sa'yo. Wala ka nang madadatnan na asawa kapag umuwi ka dito. Eden! Hello! Eden! Ano ba yan? So, ibig sabihin yan, wala siyang ipapadalang pera sa atin? Ano naman yung asawa mo? Isang buwan na hindi pa nagpapadala, katapusan na naman. Ay nako, patong-patong na yung bayarin natin. Ewan ko ba dito? Kanina pa ako tawag ng tawag. Walang nasagot. Minsan, out of coverage area. Eh baka naman totoong nasabugan na yun dun. Oh, ayan. Nandito ka na sa bahay niyo. Iuwi na kita. Yvette, maraming salamat ah. Ano naman yun? Ma'am. Si Renz po. Eh, kaya naman hindi nakakapagpadala. Eh, ayan na pala. Ano to? Ito yung pinakamasayang pa-surprise mo? Yung wala ka ng paa? Eh paano na kami ngayon? Eden, narinig mo ba yung sinasabi mo? Nasabugan ako, nawalan ako ng paouts. Tapos ganyan yung salubong mo sa akin. Renz, wag kang iiyak-iyak. Hindi bagay sa'yo. Dapat nga maging matatag ka. Kahit ganyan ka na. Humanap ka ng trabaho para sa amin ni Mama. Kasi anong kakainin namin? Ano yung mga pinapadala ko sa inyong pera? Tapos ito na aksidente ako ngayon, ganyan pa rin yung reaction mo? Pera pa din, Eden? Bakit naman hindi? Yun lang yung nagpapaligaya sa akin. Ikaw, wala ka ng silbi ngayon kasi pilay ka na. So ano, iisipin mo, tatanggapin ka namin dito? Hindi, kasi magiging pabigat ka. Yung pinagdaanan ko sa ibang bansa, yung mga pagpapadala ko sa inyo, hindi biro lahat yun. Tapos ngayon, kailangan ko ng pagmamahal nyo. Ito yung isusukli mo, lahat. Anong pagmamahal? Hindi kita mahal, pera lang ang mahal ko sa'yo. Kahit bigyan ka ng pagmamahal, hindi ka mabubuhay dito sa Pilipinas nang walang pera. Hindi ka mabubuhay ng pagmamahal lang. Grabe, wala akong masabi sa inyong dalawa, ma. Pati ikaw. Kinukonsinti mo yung anak mo. Alam mo, ikaw sasagot ka pa eh. Alam mo ang bagay sa'yo, palayasin na lang dito talaga. Kasi wala kang silbi. Lumapit ka kung saan ka lalapit. Wala kaming pakialam. Kahit mamatay ka dyan, matetano ka dyan, wala kaming pakialam. Umalis ka dito! Eden! Tama na po. Huwag mo naman ako palayasin dito sa bahay natin. Wala akong titirhan, Eden. Bakit naman hindi? May kapansanan na ako, oh. Wala akong pakialam. Kaya nang sabi ko kanina, wala ka lang silbi, magiging pabigat ka sa amin. Mas mabuti pa umalis ka. O, ayan naman pala yung kaibigan mo. Ano ka ba niya, ha? Doon ka lumapit sa tomboy na yan. Magsama kayong dalawa, babaho nyo. Yan na. Sumama ka naman sa akin. Alis Dinig mo. na! Pinapalis ka na. Umalis ka na. Tara. Oh, Renz.
Doon ka na muna sa bahay. Kaso, siksikan nga lang doon. Kung okay lang din sa'yo, doon ka na muna sa sala mo matulog. Yvette, maraming salamat talaga sa tulong mo ha. Hindi mo ako iniwan sa oras na kailangan ko ng tulong. Tapos yung pamilya ko, si Eden, asawa ko, di ako makapaniwala na ganun yung magiging reaction niya na pilay na ako ngayon. Hindi ko rin talaga maramdaman yung pagmamahal niya. Tsaka di ko naguguluhan na ako ngayon. Sa totoo lang. Yun na nga yung problema ngayon. Paano ka magsisimula niyan? Wala ka naman palang naipon. Tapos yung mga pinapadala mo sa kanila, wala rin silang naitabi. Yun nga. Lahat ng mga pinapadala ko sa kanila, pinahawaldas lang nila. Wala silang tinatabi, wala silang inipon. Pero may isang bagay ako na hindi pa sinasabi sa'yo eh. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako. Saan tayo pupunta? May pupuntahan tayo. Sigurado ka? Ikaw, sige, samahan na kita. Sige. Ate! Renz, kamusta ka? Kailan ka pa nakauwi? Ito nga eh. Dito na ako tumuloy agad. Actually, hindi pala ako dito tumuloy agad. Una akong tumuloy sa asawa ko, kila Eden. Sa kalibin mo? Kaso pinalayas ako eh. Nakita na ganito na yung sitwasyon ko. Alam mo, ate, maraming salamat kasi nung mga oras na kailangan ko ng pagmamahal, nung naputol tong pa ako nasa ibang bansa ako, andyan ka. Sa'yo ko kinukwento lahat ng nangyari sa akin. Tignan mo yung babaeng yun. Kung kailan wala ka ng pakinabang tsaka ka bigla itatapon, samantalang ang daming nakuha sa'yo, nakabuti na lang talaga, napilit kitang magpadala rin sa akin kahit konti. At least naipon yun. Na-invest ko sa stock market. Tapos malaki na rin yung kinita. Magsimula ka ulit, Renz. Yun nga ate, kaya ako pumunta dito. Kasi ikaw na lang talaga yung matatagpuan ko. Tsaka, sobrang hirap ng pakiramdam ko ngayon. Ang sakit-sakit na yung taong mahal mo. Ganun yung sasabihin sa'yo. Binigay ko sa kanya lahat, ate, di ba? Pero masama ba akong tao para ganunin niya ako? Hindi ka masama, Renz. Sadyang may mga ganong tao lang talaga. Mga manggagamit. Buti na lang. Hindi kayo kasal. Nako, for sure, lilimasin niya lahat ng meron ka. At huwag ka na mag-worry sa paa mo. May kakilala akong magaling na doktor. Pwedeng palitan yan, prosthetic nga lang. So, umpisa maninibago ka pero nagtagal. Parang normal na paan na lang din. Naku ate, masaya ako. Magandang balita yan. Kahit pa paano, yung prosthetic na sinasabi mo yan, makakalakad na ako ulit. Hindi nga lang tulad ng normal, pero malaking bagay. Tatagal mo ng loob mo. God is good. O siya, pumasok na kayo sa bahay. Tara na. Yvette, kumain muna tayo sa loob. Oh, sige ba? Ma, ano ba, ma? Saan ba tayo pupunta? Kanina pa tayo lakad ng lakad. Napagod na ako. May pupuntahan tayo. Saan naman? Pupuntahan natin si Renz. Anong Renz? Ano ba silbi nun? Pilay naman yun. Anong pilay, gaga? Hindi mo ba nababalitaan? Mayaman na si Renz. Ma, paano nung magiging mayaman yon? Pilay nga yon. Wala yung asenso sa buhay. Wala na yung magagawa sa buhay. Anong mawawala? Ikaw ang walang asenso. Paano? Alam mo naman, may insurance pa yung pinalayas mo. Tanga ka kasi. Paano ka ba nakakasiguro na mayaman na yon? Ano bang business meron siya? Wala naman. Yung kumari ko, kumain mismo sa resto nila. Ano? Oo! Nakita niya talaga si Renz, nakausap niya pa, nagkumustahan pa nga sila eh. Kaya sinisigurado sa akin ni Mars na talagang si Renz yun. Kung ganun, hindi naman ako matatanggap nun. Mahal pa kaya ako nun? Nako, si Renz pa, alam mo naman na mahal ka nun. Tara, puntahan natin. Ibig mong sabihin, makikipagbalikan ako. O ano naman, siyempre, yung pride mo tanggalin mo. Kung pwedeng eme-eme para lang maging okay uli. Oh, tara! Grabe! Siyem, napakagara. Biruin mo yun, 2 million pinuhunan mo. Nakapagpatayo ka ng ganito kalaking restaurant. Iba ka talaga, tapos tingnan mo yung paa mo, kumpleto na ulit. Dinamay mo pa kasi swerte mo. Dinamay? Anong dinamay sinasabi mo dyan? Ikaw nga tong tumulong sa akin nung sobrang kailangan ko ng tulong eh. Tsaka, laking bagay din talaga nung binigay na prosthetic sa akin ni Arian. Tignan mo, kahit pa paano, nakakalakad na ako, nakakapagluto na ako ulit.
Tsaka, nakakatuwa yung mga sinabi mo, Yvette, na yung mga restaurant na napatayo ko, tapos na minamanage ko tayo, yung recipe, yung secret recipe natin na niluluto nun sa Middle East. Di ba patok na patok yun? Oo, Middle East pa lang. Sikat na sikat ka na doon. O, di ba? May sarili ka na ngayon. Isa pa, Yeah. hindi lang yun ha. Nai-interview ka pa sa mga sikat na network dito sa mga TV station dito sa atin. Alam mo, may mga bagay talaga siguro na pinagkakaloob ng Panginoon na mangyari sa'yo. Hindi ko naman sinabi na maganda na mapilay ako, pero nung napilay ako, naputol yung pa ako, doon ko nalaman yung mga totoong tao sa akin. Asawa ko, na akala kong mahal ako, hindi naman pala. Tinanggal sa buhay ko. Tignan mo yung kapalit. Maganda. Maganda yung buhay ko ngayon. O sige, tapusin ko muna na yung ginagawa ko. Puntahan mo na lang yung asawa mo doon. Sige, salamat, Yvette. Ma, asa na ba si Renz? Renz, Oh, nangyari sa'yo? eto. Nadisgrasya ako. Kaya nandito nga ako kasi alam kong ikaw lang yung makakatulong sa akin. Naputol yung paa mo? Na-aksidente ka ba? Hindi ba halata? Mangyayari ba to kung hindi ako na-aksidente? Eh, bakit sa akin ka lumapit ngayon? Di ba sabi ko, alam kong ikaw na yung makakatulong sa akin. Para magkaroon ulit ng artificial na paa. Ah, kailangan mo ng tulong ko. Eh, asan ka ba nung oras na kailangan kita? Asan kayo ng mama mo? Asan kayo ng mama mo nung umuwi ako na wala akong paa? Renz, kalimutan na natin yun. Matagal na yun. Eden, hindi ko kakalimutan yun. Dahil kahit gaano pa kadaming oras, panahon ng lumipas, yung sugat at sakit ng mga ginawa nyo sa akin, nandito pa rin eh. Sorry na, pinagsisisihan ko naman. Pati ni Mama. Nagsisisi na rin ako na binigay ko yung oras, taon ng buhay ko sa'yo. Alam mo, sana hindi na lang din talaga kita nakilala. Hindi ko naman sinasabi na mabuti yung nangyari sa'yo, pero siguro magandang aral na rin yan para matuto ka sa buhay. Hindi kita matutulungan. Ganun. Porket meron ka nang narating sa buhay, ganyan ka na. Eh, alam ko naman na yung perang pinundar mo dito ng restaurant na to, yung insurance na dapat kami yung makakakuha. Bakit ka pa kasi ng buhay? Sana nawala ka na lang. Kita mo na? Kita mo na. Hindi rin talaga mapigilan ng sarili mo. Yung totoong ikaw yung lumabas, ano? Eh kasi, konting tulong lang sana hinihingi sa'yo, hindi mo pa mapagbigyan. Ang damot-damot mo? Para namang wala tayong pinagsamahan ilang taon? Alam mo, ayoko na mag-aksaya ng panahon makipag-diskusyon sa inyong dalawa. Mabuti ba umalis na kayo, tatawag pa ako ng security. Ma- Alis! Aalis kami! Tara na! Hindi hadlang ang pagkabigo sa tagumpay. Kahit gaano ka pa bumagsak sa buhay, may pagkakataong kang bumangon at magsimula ulit. Dahil ang tunay na lakas ay nasa pagpapatuloy, hindi sa pagsuko.